Kathy Gutierrez. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Parang hindi ata ako kumbinsido. Pwede ho ba nating isigaw ang hallelujah? 1, 2, 3. Ulit po. 1, 2, 3. Hallelujah! Sino po nag-i-enjoy na nasa bahay siya ng ating Panginoon? Amen. Yan yung convincing na sagot. Lagi ko pong nasasabi ito na talagang napakaganda po ng mga messages na ating tinatanggap. At nakakarinig po kami ako po mismo nakakarinig na iba talaga kapag pure, ang ibinabahaging salita without any compromises. At dito po natin nararanasan kung paano po ang salita ng Diyos ay buhay. Kung paano po yung salita ng Diyos, binabago tayo. Napapalitan po yung mga ugali natin. Nagkakaroon ng bunga. Kaya nga po itong buong Marso, pinag-aralan po natin kung paano yung mamuhay sa mga huling oras. Yung living in the last hour. At marami po tayong tinalakay dito. At alam ko naman po siguro, natatandaan ninyo at alam na po ninyo kung paano tayo mamuhay sa mga huling oras. Yung unang tinalakay po natin, yung first Sunday po ng March, tinalakay po natin dyan, wake up from slumber. Siguro po ngayon, hindi na kayo natutulog. Ang ibig pong sabihin dyan, gumagawa na kayo. Kumikilos kayo ngayon. Hindi na po kayo Zimbabwe. Hindi na po kayo punta, uwi. O simba, uwi. Meron na po kayong ginagawa. Nag-a-attend na kayo ngayon ng CU, ng prayer meeting, ng mga Bible study po ninyo. Amen. At nagbabasa na rin po kayo ng inyong banal na kasulatan. At lalo pa po ninyong pinaigi yung pakikipag-usap ninyo sa ating Panginoon. Amen po ba? Pangalawang linggo po, tinalakay naman natin yung be prepared at all times. Dapat po lagi tayong handa. Hindi po natin alam, 2,000 taon na po, sinasabi o pinipreach na po, ipinapangaral ng mga disipulo na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Gaano pa kaya ngayong panahon natin? Gaano na po kalapit yan? Dapat lagi tayong handa. Pag sinabi pong laging handa, dapat itong buhay po natin ito ay naaayon o ipinamumuhay natin naaayon sa salita o pinag-uutos ng Diyos. Paano po yung pamumuhay niyan? Natural kung dati, ikaw ay mapanagkas, mapagmura, wala na dapat ngayon yan. Nababago na, bago na yung buhay mo. Paano ka laging handa? Natural, babalik at babalik lagi tayo sa salita po ng Diyos. Dapat namumuhay tayo na may kabanalang katuwiran sa ating Panginoon. Ano pa yung pangatlo? Last Sunday po, be faithful by being fruitful. Dapat po, mabunga tayo. Amen po ba? Kung nasa sa inyo po, nananatili ang salita ng Diyos sa inyo at kayo ay nananatili sa Kanya, dapat nagbubunga po tayo. Ano po yung bunga na sinasabi na yan? Bunga po yan ng mga kaluluwa. Dapat naghihikayat po tayo, sinishare po natin ang mga salita po ng ating Panginoon. At ngayong umaga naman po, pag-aaralan po natin yung isa kung paano tayo maghanda sa mga huling oras po. Ito po yung serve Christ by serving people. Kung paano po tayo ay naglilingkod, kay Kristo, ganun din po dapat naglilingkod tayo o pinaglilingkuran din po natin ang mga tao. Sino ho ba yung dapat natin paglingkuran yan? Marami po. Unang-una, yung mga kapatid natin dito sa loob ng bahay-sambahan. Pangalawa, yung mga nasa labas, yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pag-aaralan po natin yan. Kaya nga po dito sa John chapter 15 verse 14 to 16 po, ano po ang sinasabi? You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants,
because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama, nagagalak po kami na naririto kami sa loob ng iyong bahay sambahan. Nagagalak po kami kung paano po, Panginoon Diyos, pinagpala mo ang bawat isa't isa. Nagagalak din kami kung paano lalo ka pa naming nakikilala. Lalo ka pa naming nararanasan sa aming mga kanya-kanya buhay. Nagagalak po kami dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon. In spite sa mga nagagawa po naming mga pagkakasala, Panginoon, hindi naaayon sa iyong mga salita. Labis-labis pa rin ang iyong biyaya, Panginoon. Na tuwing kami po ay lalapit sa inyo, dalawang kamay pambukas, Panginoon, na kami tinatanggap ninyo. Maraming salamat po. Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo po na ang bawat isa't isa sa amin, buksan po ninyo yung mata ng puso po namin, lalong-lalo na itong mga bisita po namin. Alam po namin na hindi aksidente ito na naririto sila at maririnig nila kung gaano mo sila kamahal at kung ano ang iyong mga pinag-uutos, Panginoon Diyos. Panginoon, talangin ko rin po, Panginoon, liwanagin mo po ang kanilang mga kaisipan, ang bawat isa't isa sa amin. At Panginoon, ako po ay nagdi-declare ng kalayaan sa anumang bisyo, Panginoon Diyos. Kalayaan, Panginoon, at kagalingan sa anumang karamdaman. Kalayaan, Panginoon Diyos, sa anuman po, Panginoon, na ginagawa ng kaaway, yung mga pagpapasakit ng kaaway sa amin, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa victory, Panginoon, na pinagkaloob mo na. Salamat po, Panginoon Diyos. At nawa sa umagang ito, ang mga salita mo ang siyang magiging salita ko. Lukuban mo po ang bawat isa't isa sa amin ng iyong banal at makapangyarihan na dugo, Panginoon. At ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang maghari, ang manguna sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. Sa iyo rin po namin ipinagkakaloob ang lahat ng aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Dito po sa ating binasa, ang sabi po dito, you are friends if you do what I command. Sa panahon po natin ngayon, marami po tayong naririnig na katuraan na sinasabi po, mga pastor pa yan, o kaya mga iba pong believers, na tayo po ay anak ng Diyos. Totoo po yun. Kapag tinanggap mo si Kristo, bilang personal at tagapagligtas mo, at Panginoon ng buhay mo. Kaya ikaw ngayon, o tayo po rito, tayong lahat na tumanggap kay Kristo, anak na po tayo ngayon ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, dito po, marami po tayong naririnig na kung anak na tayo ng Diyos, at dito sa binasa natin, tinawag tayo pong kaibigan, ang sabi nila, dapat wala na tayong gagawin. Mag-relax tanamo ka no. Nepo, lukluk tanamo. Yan. O kaya, Zimbabwe tanamo. Simba uwi na lang tayo, yan na lang ang gawin natin. Dahil anak naman tayo ng Diyos eh. Hindi na mawawala yan. Yan pa yung mga rich na. Pero pag-aralan po natin yan. Ang sabi po dito, sa pag-aaralan po natin, ang sabi po dyan, you are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, sabi po dyan. Halimbawa po, sabi nga po ni Pastor Manny, ginawa niyang halimbawa yung mga po natin dito, mga custodian natin. Sila Brother Ray at saka si Brother Jody. Ang trabaho po nila niyan, dito sa bahay-sambahan natin, panatilihin pong malinis ang ating bahay-sambahan. Maging maayos po.
Ano po, yung mga inuupuan po natin yan, pinupunasan po yan para hindi maging maalikabok, para pag umupo tayo, malinis po yan. Ngayon, kung ano po, tatawagin ko po siyang kaibigan o Brother Ray, ang ibig bang sabihin noon, yung kanyang mga ginagawa bilang custodian o yung paglilinis mo dito sa bahay, hindi na niya ba gagawin? Dahil tinawag ko siyang kaibigan ko o kapatid ko. Hindi po. Hindi po ganyan ang ibig sabihin. Ang sabi po diyan, ano po, tinawag po na, sabi po ni Jesus, I no longer call you servants. Pero hindi niya po sinabi diyan o minention na hindi na kayo lingkod. Hindi na kayo kailanman lingkod. Ano po? Ang sabi po diyan, I have called you friends. Paano po ito? Paano po tayo tinawag ng friends ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, bakit ka tinawag ng friends ng ating Panginoon? Ano po? Ano ang sabi niya? Ano po ang sabi? Sabi niya, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Ano po? Kumilos ka pa rin. Ano ba yung bear fruit po dito? Paglingkuran mo pa rin si Kristo. Amen po ba? Fruit that will last. Ano po? Ano ba yung bunga na yan na nananatili? Kaluluwa po. Yang kaluluwa po. And so whatever you ask in my name, the Father will give you. Kaya po dito sa ating pag-aaralan dito, kahit na po yung mga disipulo, yung mga apostol po, sila Paul, sila James, sila Peter, Jude, and John, sinabi rin po nila yan. Yung sila ay bond servant ng ating Panginoon. Saan po natin mababasa yan? Sa Romans chapter 1, verse 1, ang sabi po ni Paul, a bond servant of Jesus Christ. Sa James chapter 1, verse 1, sabi rin ni James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. Si Peter, sa 2 Peter chapter 1, verse 1, sinabi rin po niya, a bond servant and apostle of Jesus Christ. Sa Jude, si Jude naman po, sinabi rin niya sa chapter 1, verse 1, a bond servant of Jesus Christ. Si John, sa Revelation chapter 1, verse 1, a revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John. Ano po? Bond servant. Kung ating pong pag-aaralan ang bond servant, sino po yung bond servant muna dito? Sino po yung servant? Tayong lahat na tumanggap po kay Kristo, dapat servant po tayo. Bond servant. Noong kapanahunan po, ang ibig sabihin ng bond servant, yan po ay slave. Ano po? Yung bond servant sa Greek word, doulos. Ang ibig pong sabihin yan, yung sunuran ka. Ano po? Sa lahat ng mga ginagawa mo sa amo mo. At yung amo mo, siya yung merong say. Ano po? Kung pakakawalan ka niya, lalaya ka na o hindi. Yan po yung bond servant. Sa panahon po ng Roma, ang term po na bond servant o slave, yan po yung kung sino po yung nagbo-volunteer po na mag-serve sa iba. At yan, yung position na yan ay permanenteng pagsisilbi. Paglilingkod. Yan po doon sa panahon po ng Romans. Sa Romans naman po, under the law po ng Romans, yung bond servant naman po, kinoconsider ito na personal property ng isang boss o ng isang manager sa kapanahunan po natin. Kung ikaw yung pinagsisilbihan, property mo yan. At wala kang karapatan, kahit napatayin ka pa. Kaya pansinin po ninyo, itong mga bond servant na natukoy na binasa natin, handa ba silang mamatay kay Kristo? Kung tayo, bond servant po tayo,
dapat handa po tayong tumanggap kahit na masasakit na salita. Hindi po yung dinisiplina ka, kinorek ka, nagtampo ka, pagkatapos, anong tawag doon sa Facebook? Binlock mo lahat. Hindi ka bond servant nun. Eka pa born again kanita. Christian ka mo, pero eka born again. Tandaan po ninyo, ang isang Kristiyano na born again, bond servant po yan. Dahil sinusunod niya kung ano yung mga pinag-uutos ng Diyos. Eya tampuhin, eya malasad buyas, akapanandaman. Amen po ba? Naunawaan na buwan natin. Kaya nga, kung tutuusin tayo, bilang mga tumanggap kay Kristo, wala na tayong pakialam sa sarili natin eh. Dapat siya na lahat ang nasusunod eh. Tama po ba? Kung talagang bond servant tayo, dapat siya na po ang nasusunod. Kaya nga po, sa kapanahunan naman po ni Moses, yung bond servant ang ibig sabihin niyan, ebed. Kaya nga, noong panahon na yon, kapag ang isang bond servant, pinalaya na ng isang amo at sinabi niya, hindi po gusto ko pong manatili. Gusto ko po kayong paglingkuran. Tapos ang gagawin po nitong amo na to, dadalhin niya sa judge, sa hukom. At pagkatapos, kung ano man po yung pinag-usapan yan, iuuwi niya, dadalhin niya doon sa may pintuan. Doon sa pintuan na yon, ang gagawin niya po, yung tenga niya, itutusok doon. Bubutasan. Kaya nga yung may mga tingga noong unang panahon, yan po yung simbolo niyan. Bond servant ka kanita. Ingkay na. Mababasa po ninyo yan sa Exodus chapter 21, verse 5 to 6. Kaya nga po dito sa ating pag-aaralan ngayon, makikita po natin kung paano po yung serve Christ by serving people. Sa Matthew chapter 25, verse 31 to 40, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right, and the goat on His left. Then the King will say to those on His right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. The kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer Him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The King will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Ito pong kwentong ito po yung continuation ng chapter 24. Yung napag-aralan po natin. Natatandaan ho ba ninyo, yung isang manager po, binigyan niya ng mga talento yung kanyang mga, kasama, yung kanyang mga trabahador. Yung isa, 5, yung isa, 2, yung isa. Alam na po niyo yan. At yung sumunod po dyan, yung 10 mga birhen. At kung paano po yung 5 mangmang, yung 5 matatalino. Paano po yung matatalino? Dahil noon po may dala-dala silang mga lampara. Sasalubungin nila yung lalaking kakasal. Ang ginawa nila, alam nila na mauubos po yung langis na yon na nasa lampara, kaya nagdala sila ng extra. Yung mga mangmang, kontento na po sila doon sa laman ng lampara nila. Kaya nga po, tayong mga Kristiyano, hindi po tayo kontento, na nakaupo lang po dyan. Dapat po, meron pa tayong ginagawa. Maging matalino tayo. Dahil yung kaaway po natin, matalino po ang kaaway natin. Tandaan po ninyo yan. Konting puwang lang, siguradong
kukunin niya po, gagamitin niya para ibagsak po tayo. Kaya dapat tayo po ay laging handa. Kaya nga po dito, kung babasahin po natin yan, na pagmasdan po ninyo, saan po ilalagay na lugar yung mga tupa? Saan po? Sa right. Ano po? Right. Ano po? Yung mga kambing, sa left. Ano po? Pag-aaralan po natin yan. Ano po? Kaya dito po, sa una nating puntos, sabi, in this last hour, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is expected of us by God. Tandaan po ninyo ito. Magmula po noong tinanggap ninyo si Kristo bilang tagapagligtas ninyo. Ano po? Tagapagligtas po natin. At nabago po yung buhay po natin. Lumalago yung pananampalataya po natin, yung relasyon natin sa Diyos. Ini-expect po ng Diyos na meron tayong gagawin. Maglilingkod tayo sa Kanya. Hindi po yung mananatili tayong nakaupo o walang ginagawa o nakikinig lamang. Kaya nga po dito sa Matthew chapter 25 verse 41, ano po ang sabi diyan? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least, kung ano yung ginawa mo doon sa pinakamaliit, sabi po diyan, no, sa mga kapatid ko, sabi niya, ginawa mo yan para sa akin. Kung ano yung ginawa po natin sa ating mga kapatid, kahit na maliit po yan, ano po, ginawa mo na yan sa ating Panginoon. Kaya nga po sa kwentong ito, itinuturo po ni Jesus sa kanyang mga disipulo kung paano ang maglingkod sa mga tao sa pamamagitan po ng pagtulong sa kanila sa panahon ng pangangailangan. Dito po sa church na ito, nakita ko po ito. Buhay na buhay po ang salita ng Diyos. At tayong lahat, parte po tayo niyan. Naging kasangkapan po tayo. At dito po, sabi po, sa pinag-aaralan natin dito, dapat habang tayo po ay naghihintay dito sa mundong ito bilang mga tunay na Kristiyanong born again, dapat kailangan po natin, na gumawa ng mga mabubuti o yung mga kawang gawa. Amen po ba? Para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Alam po niya, pag gumagawa tayo ng mabubuti, dahil yan po yung bunga ng salvation po. Yung biyaya ng Diyos sa atin. Tuwang-tuwa ang Diyos. Nag-glorify po ang ating Panginoon. Kaya sa Galatians chapter 5 verse 13, ano po ang sabi dito? For you have been called to live in freedom. Tinawag kayo para mamuhay ng may kalayaan, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Kung itutuloy po ninyo yung verse na yan, yung chapter 5, verse 13, doon po sa 14, ang sabi po dyan, ano ang sabi? Love your neighbors as yourself. Paano mo ba minamahal po, binibigyan ng halaga ang sarili mo? Dapat ganun ang gawin mo sa iyong kapwa. Kaya nga po yung atin pananampalataya, dapat buhay po yan eh. Hindi po natutulog, hindi po stagnant. Meron tayong ginagawa. Ano ba yung itinuturo na salita ng Diyos? Paano natin maipakita yung pag-ibig sa ibang tao, sa kapwa po natin? Ano ba ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 19? Even though I am free, man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Meron po ako, nung minsan po magbabayad ako ng tubig. Dito po sa likuran ng Ocampos. Yung opisina po ng Water District diyan, ng Prime. Pagliko ko po, galing po ako ng NEPO. Pagliko ko po ng left. Meron ako narinig na nagsasalita. Pagkatapos, lumampas po ako doon sa nagsasalita na yan. Pastor, sabi po sa akin, napalingon po ako. Isa pala sa mga kapatid natin dito. Sabi ko sa kanya, nanggagawan mo ka. Mag-share ko po.
Makatalakad-lak kitang tindahan, kitang magtindang malan. At sulak kitang may ililim po. Sabi. Kaya nga po dito, ano ang sinasabi? Even though I am free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Ano po? Dapat po, hindi tayo namimilin tao. Yan lang kaya po itang tao kasabi na po, bala mo ikit ko na po ito. Itang panakadakad yakin dala nito. Kaya na. Pero kaluluwa ito. Kaluluwa po yun. Nakailangan din si Kristo. Ano po? Kaya nga po, nung Miyerkules po dito, yung nagpatuto po na kapatid natin na tiga Netherlands ba yun? Sabi niya, kung hindi natin gagawin yung pinagagawa ni Kristo, yung i-share ang salita, ang good news, kung ikaw kaya yung taong yun, ano kaya ang mararamdaman mo? Kaya tayo, hindi naman po na aksidente na nakilala natin si Kristo. Meron po tayong dapat gawin. Ano po? Malaya po tayo. Saan tayo naging malaya? Sa kasalanan. Ano? Kaya yan, ano ang sabi? Use your freedom to serve one another in love. I have become a slave to all people to bring many to Christ. Ang sinasabi po ni Paul dito, ano po? Tayong lahat, meron tayong mga kanya-kanyang kaibigan, may mga kanya-kanyang bisyo po yan, may kanya-kanyang buhay po yan. Pero nakikisalamuha po tayo sa kanila. Hindi para makiayon doon sa ginagawa nila. Ano po? Ano ang iyong purpose? Ano yung ini-expect ni Lord sa iyo? Bakit nandoon ka? Para ano? Para i-share ang mabuting balita. Para makita sa iyo, sa atin po, paano yung isang tao na masama, binago ni Kristo noong tanggapin niya si Kristo. Amen po ba? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5, you see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord. And we ourselves are your servants for Jesus Christ. Sa Ephesians chapter 6 verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Sa mga kanya-kanya pong trabaho natin, sa eskwelahan, sa mga business na hawak po natin. Nagagawa po kaya natin ito Ephesians chapter 6 verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Paano kaya ang buhay po natin? Paano natin naaakit yung mga katrabaho natin, yung mga business people na iba sa buhay po natin bilang mga mananampalataya? Bilang tunay na Kristiyanong born again. Ini-expect po ng Diyos na tayo ay kumikilos, may ginagawa. Hindi po yung nakikinig lang tayo. Dapat lahat ng mga napapakinggan po natin, na pag-aaralan po natin, sa likuran ng pulpitong ito o kahit sa CU, sa Bible study po natin, kahit po sa inyong, debosyon, dapat may bunga. Nakikita mo yan sa sarili mo. Amen po ba? Parang tahimik kayo. Naunawaan ho ba natin? Naunawaan po ninyo? Kaya nga dito, sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat and drink, very familiar na verse, ano po? Whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Kahit na po anong ginagawa natin. Sabi nga po ni Pastor Manny, kagabi, siya ang kinaiinggitan niya po sa atin, kapag umiinom tayo ng malamig na tubig, yung isang bottled water po ng ganyan, tapos straight lalo na po ngayon, mainit. Yun ang isa sa kanyang kinaiinggitan, na ma-straight niya someday, at alam po natin, pinagkaloob na ng Diyos yan. Makakainom siya ng isang bottled water na malamig. Sa mga dialysis patient nga po, sabi niya, patikim-tikim lang. Nung kaya katamo retang miminom dati, retang pa-shot-shot mo.
Ano na yan? Shot mo, ditak mo. Konti lang po. Ganun po sa mga nagda-dialysis. Pero tuwing, pag inom niya ng ganyan, thank you, Lord. Tayo kaya, kapag nalunok natin yung isang boteng bottled water, ano kaya sinasabi natin? Nagpapasalamat mo tayo sa ating Panginoon. Ang dami natin pong dapat pasalamatan sa Diyos. Pinasalamatan ba ninyo ang Diyos kanina pagpasok ninyo sa ating bahay-sambahan? Malinis, malamig, organized po ang lahat. Malambot po yung inuupuan natin. Ang dami po. Sabi ko nga, ako po, kapag nasa CR po ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pag umiihi ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil nga yung mga nagdadialysis, hindi sila nakakaihi. Pero ikaw, tayo po normal, nakakaihi po tayo. Pinapasalamatan ba natin ng Diyos? Ano man po yung pagkain na nasa harapan po natin, ano man yung sinerve natin, sa atin dapat biyasa tayong pasalamat. Amen po. O mga kabataan. Po, pag sinerve sa inyo ang gulay, salamat po, Lord. Kasi yung mga kabataan yata ngayon, hindi na marunong kumain yata ng gulay. Anak po. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, so whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Wala pong exemption, Walang sinabing exempted dito. All, sinabi po dyan. Ano man yung ginagawa mo. Nagtatrabaho ka, nagbi-business ka, nagluluto ka, nagwawalis ka, naliligo ka, ano man ang ginagawa, tumatakbo ka, saan ka man. Dapat marunong kang magpasalamat sa Diyos. God expects us to serve by helping others to glorify Him. Ang ganda po nito. Sa bahay po natin dito, bahay-sambahan po natin, nararanasan, ginagawa po natin ito. Kaya nga, paulit-ulit ko po, kahit na magsawa na kayo, naririnig ninyo sa akin, totoo po, kahit na hindi natin kakilala pa, kahit hindi pa membro dito, pag lumapit po sa atin, tinutulungan po natin. Kaya tuwang-tuwa ang Diyos sa atin. Kaya pinagpapala po tayo. Nararanasan ba ninyo yung pagpapala na yan? Kaya yung mga kahit sa offering po na pinagkakaloob niyo dito, kasama kayo doon pag nagbibigay po tayo. Kaya, ako kuripot. Keng Gino. Po, kasi potang mete kayo, tabalo, no ako lang muntar ang pera yung aren. Ingay na. Pero mas maigi po. Ibigay mo yan sa Panginoon, at pagtapos, ang church, pag yan gumagawa po, kasama na kayo dyan. Amen po ba? Sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds. And glorify your Father in heaven. Lagi din yung naririnig sa akin ito. Dahil lagi kami nakakasama namin mga iba't ibang klaseng mga pastor po dito sa Pampanga. Yung mga ginagawa po natin, alam po ninyo, yung mga ibang church, nababalitaan po nila kung paano tayo tumulong. Glory to God. Ito po yung sinasabi diyan. Nag-glorify po yung Father. Marami pong hindi natin naka-under sa organization po natin, sa CTPI, na tinutulungan po natin. Pag lumapit sila, tinutulungan po natin. Ito po yung sinasabi dito. That they may see your good deeds and glorify your Father na nasa langit. Lalo na po, mga churches po yan. Nagtatanim po tayo sa mga matatabang lupa. Kaya nga, pinagpapala tayo ng Diyos. Dapat po, ma-mindset tayo nito. Hindi po yung sa organization lang tayo. Nakakahon lang tayo dito. Hindi po. Wala kasing ganyan sa Bible. Ang sinabi dyan, tumulong kayo.
Gumawa kayo ng mabuti. Ano po? Hindi lang sa mga kapatiran po dito, kahit yun sa labas, para makita yung mabubuti ninyong gawa at ano po, mag-glorify ang Ama na nasa langit. Amen. Proverbs chapter 14:31, those who oppress the poor insult their maker, but helping the poor honors Him. Sabi ko kanina, Lord, dito magpalimos. Kanita po ta lumapit la, ne? Kung masisipa mo lang, sisipain mo eh. Ano po? Pero habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, at lumalalim yung pang-unawa natin sa mga salita ng Diyos, binubuksan niya yung mata ng puso natin at nagiging maliwanag sa ating kaisipan na ito palang yung mga tao palang yan, nilikha rin pala ng Diyos. At dapat gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Kaya ngayon pag nakakita po tayo ng ganyan, magbigay ka at kung nasa sasakyan ka man, aandam na yung sasakyan mo, pagpreme. Lord, pagpalan may ni. Sana po balang aldo, ko ni akit, magpalimos. Ne? Itang akilala na kamurin. Ano po? Mag-declare po tayo. Hindi ba sa declaration may makapangyarihan po yan? Amen po ba? Kaya sakit ang atsuno naman din eh. Ne po? Ano ba ang sabi? Those who oppress the poor insult their maker. But helping the poor honors Him. Wane Lord ako, ihingkahin na. Ngayon po, nababago yung kaisipan po natin. Nasasangtipay ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po yan, yung serving is expected of us by God. Pangalawa po, in this last hour, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is a result of grace. Yung paglilingkod po natin ay resulta ng labis na grasya ng Diyos, ng biyaya po ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, lahat ng mga ginagawa po natin, hindi natin pwedeng sabihin po, effort ko ini, make effort ko. Lalo na tayong mga mananampalataya. Tamo po dapat pagmayabang. Nung nano'y gagawa tamo. Huwag po natin ipagmayabang kung ano po yung nagagawa natin, ano yung na-accomplish natin. Ano po? Kaya nga, dapat po, ini-expect talaga ng Diyos yan sa atin. Na mamunga po tayo. Ano po? At lalo na yung pagsisilbi po, yung paglilingkod sa mga tao. Tandaan po ninyo, kailangan para magawa po natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin, dapat isurrender po natin yung ating buong pagkatao sa Diyos. Bakit po hindi natin kaya nagagawa? Bakit po, kung examine mo yung sarili mo, i-analyze mo yung sarili mo, bakit kaya yung biyaya ng Diyos parang walang effect sa akin? Kasi hindi ka nag-yield. Hindi mo sinosurrender yung sarili mo. Para makagawa ang Diyos sa atin, dapat ikaw mismo, Lord, ay ni po, gamitan mo ko. Karamihan, kontrata mo eh. Lord, masakit siya po ata yan. Lord, ala kong oras. Paano mo maranasan yung biyaya ng Diyos sa iyo? Kung paano kumikilos yan. Dapat surrender po yung ating sarili sa ating Panginoon. At hindi po yan automatic na mangyayari. Talagang kikilos po tayo. Isusurrender mo yung sarili mo. Kaya nga po, yung mga karamihan sa mga sinurrender po nila yung sarili nila. Katulad po yung pumasok po sa aking isip o pinaalala po ng Banal na Espiritu. Nung nagkaroon po tayo ng National Convention, isa sa mga worship team po natin, nagtatrabaho sa gabihan. At po yan, maghapon po yung program na yun. Isa siya sa mga nag-lead po ng worship doon sa araw pong yun. Ang sabi niya doon sa leader niya, half day na ako umupo.
Kasi nga, nagtrabaho siya ng buong magdamag. Pero noong matapos po yung kantahan, alam po ninyo, dahil nga sa biyaya ng Diyos, lumakas po siya. Binigyan siya ng kalakasan ng Diyos. Tinapos niya yung convention. At malakas pa rin siya. Doon po natin nararanasan yung biyaya ng Diyos. Ano po? Kaya nga, kung ikaw mismo, sa sarili mo, lagi mo sinasabi, Lord, mapagal ko Pero kung sasabi, Lord, magagawa ko po ito dahil sa biyaya mo, Lord. Lord, magpapatuloy po ako dahil sa biyaya mo, Lord. Ang lahat po niya, nagagawa po ng lahat ng mga nakatayo po dito, mga nagsisilbi o naglilingkod sa ating Panginoon, dahil sa biyaya po ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa Titus chapter 2 verse 11 to 14, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no. Yan po yung tunay na grace. Ituturo po sa atin na magsabi na hindi. No. Saan? To ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this, in this present age. Sa panahon po natin. Hanggang ngayon po. Yung biyaya ng Diyos na yan. Yan yung magtuturo sa atin to say no to ungodliness. Ano po yung ungodliness? Yan ba yung kaaya-aya sa harapan ng Diyos? Wala ko atang kasabi. Ano po yung ungodliness? Natural po yung kontra lahat. Sa mga pinag-uutos ng Diyos. Yung mga marurumi, yung mga masasamang, mga bagay na ginagawa po natin, yung mga masasamang ugali natin. Kapag ang biyaya ng Diyos ay sa iyo, ito po yung gagawin mo. Sasabihin mo, no. No to pornography. No to alak. No to sugal. No to, ano yung tawag yun sa sugal sa cellphone? Scatter? Balo yan Balo yan. No? Kapag natutokso ka na, kung talaga ang grace ng Diyos ay sa iyo at pinapahalagahan mo ito at sinasabi mo sa Lord, importante yan pagtanggol ka. Sasabihin mo, no, no, no. Amen po ba? Bakit ka sumusurrender dyan? It is your choice. Binigyan po tayo ng free will ng Diyos. Yung free will na yan, hindi niya pinakikialaman. Binibigyan niya tayo ng laya. Bakit yung mga nasa kulungan, nandyan sila? Kasi choice nila. Pinili nila na gumawa ng masama. Naunawaan ba natin? Yan yung biyaya ng Diyos. Hindi kanya isusubo sa masama. Kung hindi sa pamumuhay na merong karangyaan. Kaya ano pa po ang sabi dyan? While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Eager. Kapag nasa sa iyo ang grace ni Lord, eager ka na gumawa ng mabuti. Sabik ka na gumawa ng mabuti. Amen po ba? Parang hindi yata kayo sabik. Sa salita ng Diyos. Sabik ba kayong gumawa ng mabuti? Yan po yung sinasabi. Yung grace ng Diyos. Ano pa po ang sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 12? Dear friends, you always followed my instruction when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Niyang kayabeyo ko, sabi po ni Paul, nung kasama ninyo ako, sabi niya, sinusunod ninyo yung mga instruction, yung mga binibigay kong mga instruction na dapat ninyong gawin, sabi niya. Ngayong malayo na ako o hiwalay na ako sa inyo, sabi niya,
it is even more important. Kailangan, sabi niya, importante. Ano yung importante na yan? Hindi ba sa atin po na-experience natin? Kapag tayo po ay magkakasama, ano po, napipigilan yung mga dapat natin, yung gusto ng laman na ito. Di ba? Magkakasama, mga Kristiyano po tayo, mga tunay tayo, mga born again, pag yan ang mga kasama mo. Ano po? Pero pag nag-iisa ka, napakadali mong matukso. Ano po? Kasi walang nagpapaalala sa iyo. Pero ano sinabi po ni Paul dito? Work hard, sabi niya po, to show the results of your salvation. Dito po natin napapatunayan yung sarili natin. Kapag nag-iisa na lang tayo, o nandun tayo sa kalipunan ng mga kaibigan natin na hindi mananampalataya, pag umiinom sila, ano po? Ano ang sabi? Bro, kapit na mo. Gitak mo. Diyan ka na yan. Ano ang sabi diyan? Work hard to show the results of your salvation. Dapat maipakita mo sa sarili mo, mapatunayan mo sa sarili mo. Ali, talakarangkein ka na kung kasampalan. Eke dungisan, eke imak ing ginuko. Maski na ano pa sabihan da, kahit na ano pa sabihin nila, hindi ako bibigay. Ganito po, dapat pinuproteksyonan po natin. Tatayo tayo sa ating pananampalataya. Alam po ninyo, hindi po tayo aso. Na kapag sinuka, ang aso po, pag nagsuka po yan, kinakain niya uli. Binabalikan niya. Hindi tayo ganyan. Tayong mga tunay na Kristiyanong born again. Amen po ba? Hindi rin tayo baboy na pinaliguan pagkatapos babalik do sa putik, maglulumlob. Malinaw po ba sa atin? Amen po ba? Kaya kung nasa sa atin, pinapahalagahan natin yung biyaya ng Diyos, ituturo sa atin, sasabihin, no, no, no. Maliwanag po ba? Tandaan po ninyo, hindi kayo aso, hindi tayo aso, hindi tayo baboy. Pabalik-balik tayo sa kasalanan. Ano po? Hindi tayo ganyan. Binago na po tayo ng Diyos. Yung buhay na luma at yung kanyang pinagkaloob, yung 2 Corinthians 5:17, sino ba ang nagkaloob sa bagong buhay na yan? Si Satanas ba? Hindi. Sino po? Oteya sikan. Si Jesus. Kaya nga yung mga lumang pagkatao natin yan, wala na eh. Dahil nga binago lahat ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo, bilang mga tunay na mananampalataya, eager po tayo na gumawa ng mabuti. Amen. Yan po yung mga palatandaan kung paano tayo naglilingkod sa ating Panginoon, ganun din po sa ating kapwa. Alam po ninyo, kapag ganyan po yung buhay po natin, yung iba nasasabi nila, kaya po at Chuko Kenny, ikit kaya mo po yun eh. Dati makanyin niya. Dati ganyan ang buhay niyan, taong yan. Pero nung magbuhat na nagpunta dito sa Calvary Temple, bakit nag-iba ang buhay niya? Dati mainitin ang ulo nito, ngayon hindi na. Sabi niya, kahit hindi ka magsalita, nagiging patutuo ka. Nag-glorify si Jesus sa buhay mo. Nakakapang-akit ka pa ngayon. Naunawaan ho ba natin? Ano po? Kaya nga, ano po ang sabi diyan? Sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13, Dear friends, you always followed my instruction when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. For God is working in you. Tandaan po ninyo. Kahit na nakikinig po kayo sa kasalukuyan, sa message ng ating Panginoon, sa ating lahat, kasalukuyan po,
kumikilos ang Diyos sa atin. Yan po yung sinasabi. Giving you the desire. Binibigyan kayo ng nasain. Binibigyan tayo ng nasain. And the power at kapangyarihan na gumawa ng mabuti na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. 2 Corinthians chapter 6 verse 1, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Tayo pong lahat, co-workers po tayo ng Diyos. Kapag sa business po, magka-partner kayo, partner kayo. Hindi ba kayong dalawa ginagawa ninyo ang lahat ng magagawa ninyo, lahat ng mabubuting pamamaraan para umasenso yung business ninyo? Tama po ba? Tayo ay co-worker ni Jesus. Kung ano po yung kagustuhan, yung will ng ating Panginoong Jesus, dapat yun din po yung ginagawa natin. Yun din po yung ipinamumuhay po natin. Sabi diyan, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Yung tinanggap mong biyaya, yung grace, dapat hindi mawalang value, halaga. Dapat merong bunga po yan. Yung buhay po natin. Amen po ba? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, but the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Si Paul po ang nagsasalita nito. Ang sabi niya po, but the grace of God, datapat yung biyaya ng Diyos. Kung ano ako ngayon, sabi niya po, dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Oo, sabi niya. Mas marami akong ginawa sa mga disciples na yan. Pero hindi niya po sinabi yan. Ano ang sinabi niya? No, I work harder than all of them, yet not I. Hindi ako, sabi niya. But the grace of God that was with me. That is the power of grace. Yung grace ng Diyos na nasa sa atin. Yan po yung kapangyarihan. Hindi lang po pangalan yan. Hindi lang yung grace. Hindi lang charitos. Merong gawa po yan. May action. Buhay po. Amen po ba? Hindi lang mga pangalan po yan. Dapat nakikita yan. Pag nasa sasakyan mo yan, dapat yung anong ibig sabihin ng biyaya yan, yung grace na yan, yung charitos na yan, nakikita sa buhay mo. Kaya nga wag kayo basta-basta naglalagay ng mga verses. Dahil yan, iaano sa iyo. Ano po? Parang yung isa pong kwento, totoo po ito sa CEO po ni Pastor Jun. Doon daw sa bandang San Jose, yung tricycle terminal doon, meron isang tricycle na nakalagay po, John 3:16. Yung driver naman po ng John 3:16 na yon, pag tinatanong siya ng mga kapwa niya driver, hindi niya alam kung ano yung John 3:16, hindi niya po maipaliwanag. Pero dahil may kaibigan po yan sa mga sinisiyo po ni Pastor Jun, sabi niya, magsiyo ta ka rin, Pastor. Pagkatapos po sa madaling salita, nabuksan niya yung John 3:16. Naipaliwanag po ni Pastor Jun. Ang sabi po nung mga nakikinig ng mga tricycle, ay, kasanting na pala yung buri na sabyan na yan. In John 3:16 na yan. Kasi itang kaya bemi, makakabit itang John 3:16 na yan, o tandaan niya kayo, mapali ya buntok, nung nanin pa niya, biyana, nung nanin sa sabiyana, yan. Pero pala, kasanting na pala. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, pag naglagay kayo ng verse sa inyong mga sasakyan, nagre-reflect po yan sa inyo. Mag-iisip ang tao, totoo kaya biyana ng tao ngayon. Amen po ba? Kaya nga po dyan makikita natin, dapat yung grace ng ating Panginoon, laging buhay po yan. Laging may ginagawa po yan. Meron kang ginagawang kabutihan. It is impossible to be transformed and serve God if we truly receive His grace by faith. It is impossible not to be transformed. Totoo po ito. Imposible
na tinanggap mo si Kristo, yung biyaya niya, pagkatapos, hindi ka na bago, hindi ka na transform, walang nangyari sa iyo. Ang totoo pong tumanggap kay Kristo at ang grace ay nasa sa Kanya, makikita mo yung pagbabago sa buhay na yan. Malaki pong pagbabago yan. Ano po? Amen po ba? Pangatlo, in this last hour, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is a fruit of faith. Yung pagsisilbi po, ito po ay isang pureba o patunay, katibayan ng pananampalataya po. Yung pananampalataya po natin. Kaya nga po dito sa Ephesians, bago po yun, yung grace is the root of our salvation. Good works is the fruit of our salvation. Kaya nga po nakakagawa tayo ng mabuti. Ano daw po yan? Yan po yung ugat. Nung grace. Yung grace is the root of our salvation. Kaya dapat nagbubunga po yan eh. Yung kaligtasan, yung naranasan nating kaligtasan. Kanita po, noon, kung tinitingnan ko po itong number po natin ito, hindi po kami umaabot ng ganyan. Bungal-bungalya po yan. Bungi-bungi po yan. Meron dito, wala sa gitna, meron doon na po. Kaya noon po, sa Calvary Temple, magkakakilala po kami lahat. Kapag may birthday, sino yung mga bisita mo? Tiga Calvary Temple. O mga less than 100 kami mo ata kanito. 100, makanyan. Kaya balo mi lang, kilala po namin lahat. Pero ngayon, by the grace of God, sa Diyos po lahat ang papuri. Bunga po tayo lahat ng patuloy na pananalangin. At kung paano po buhay yung pananampalataya ng mga kapatid natin o tayong lahat, kung paano po tayo nag-aanyaya ng mga kaluluwa para kay Kristo. Salamat po sa mga kapatid po natin na masipag na nag-aanyaya. Salamat sa mga kapatid, sa kapatid po natin na nag-anyaya sa mga bisita po natin. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Hindi po aksidente na narito po kayo. Gusto po ipaalam sa inyo ng ating Panginoon kung paano yung malapit na yung pagdating niya at kung paano po kayo mamuhay na ayon sa salita po ng Diyos. Tayong lahat po, mahal po kayo ng ating Panginoon. Kaya nga po, imposible nga, it is impossible not to be transformed and serve God if we truly receive His grace by faith. Yung ating pananampalataya po, dapat may pruweba po yan. Ano ang pruweba niyan? Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kahit na po anong gawin natin, na mabuti pa. Kasi po may mga katuruan po tayong dinatnan. Habang tayo ay lumalaki, yung paggawa ng mabuti, na itanim po sa isip po natin, isa sa mga pamamaraan yan para makapunta ka sa langit. Hindi po. Kahit na gumawa ka ng mabuti, kung wala naman si Kristo sa iyo, hindi mo tinanggap bilang tagapagligtas mo, hindi ka pa rin pupunta sa langit. Marami po, ang nagkakamali dyan. Basahin po ninyo ang salita ng Diyos. Kaya nga po sinabi dito, for it is by grace you have been saved. Paano ka naligtas? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ano pa dyan? True faith, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. And this is not from yourselves. Hindi yan sa ating mga kanya-kanya sarili po. It is the gift of God. Regalo po ng Diyos yan. Pag regalo, hindi binabayaran. Hindi pinagpapaguran. Amen po ba? Ang regalo, tinatanggap yan. At pinapasalamatan ng taos puso.
Pinasalamatan na ba ninyo ang Diyos? Diyan sa biyayang yan. Verse 9, not by works, hindi sa mga gawa natin, so that no one can boast. Para ang lahat, walang pwedeng magmayabang, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Created, nilikha po tayo, no, kay Kristo Jesus. Para gumawa ng mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya tayo na tumanggap sa Kanya, dapat gumawa tayo ng mabuti. We are co-worker. Amen po? Dapat co-worker nga tayo. Kung ano yung ginawa ni Kristo noon, ano yung pinagagawa po sa atin, dapat pag-igihan natin yan. Pagyamanin po natin yan. Alagaan po natin, protektahan po natin. Kung paano kayong mga businessman na meron kayong kasama, sa business, kung paano nyo inaalagaan, pinoprotektahan yung business nyo para hindi bumagsak. Dapat tayong mga Kristiyanong, mga tunay na born again, ganyan po tayo. Amen po? Co-workers, pangalagaan po natin dapat yan. Protektahan po natin. Amen. Created in Christ to do good work. Sa Matthew chapter 25, verse 35 to 40, for I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? Verse 40, the king will reply, truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ano man daw po yung ginawa natin, maliit man po yan, na itinulong natin, ginawa natin sa ating mga kapwa, ginawa na natin yan para sa ating Panginoong Yesus. Napaka-importante po yan. Dapat laging nagsising in po yan sa isip po natin, sa puso po natin. Ito pala yung gusto ng Diyos. Kung noon ayaw natin gumawa ng mabuti, nahihiya kang gumawa ng mabuti pero yung masama, hindi ka nahihiya. Yung pagchichismis, hindi ka nahihiya. Yung pagmumura, hindi ka nahihiya. Yung paninigaw, hindi ka nahihiya. Dapat ngayon, dahil ikaw, naranasan mo yung biyaya ng Diyos sa iyo. At dapat merong pruweba ang iyong pananampalataya na makita yan sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya anuman yung gawin po natin, maliit man, tandaan ninyo, maliit man yan. Huwag na kayong mag-expect, baka sabihin ninyo, kasi, Pastor, buri ko sana itang maragul, itang ma-amaze siya. Tandaan po ninyo, kahit na maliit lang yan, ginawa mo yan na nagagaling sa iyong puso, hindi pwedeng hindi ma-amaze yun. Hindi maiisip ng tao, na ako mang kakilala nita. Sino pa na ako kaya? Kaya ba tabalo na? Tiga Calvary Temple ka pala, kaya ka pala, born again ka. Kaya pala. Hindi yung, makanyanyita, balo na Calvary Temple. Makanya na pala rin Calvary Temple. Mete na kanita. Ingay na. Mesira na ka. Mesira na ilag yung Calvary Temple. Pero alam po ninyo, ako, uulitin ko po. Salamat sa Diyos. Ginagamit niya po ang bahay-sambahan natin. Paano niya ginagamit ito?
sa ating lahat. Dahil yung biyaya ng Diyos nasa sa atin po. At ito ay buhay sa atin. Sa konteksto pong ito, sinasabi po tinituro po ng ating Panginoong Hesus na kailangan po yung pananampalataya natin, buhay po yan. Dapat buhay at alive po yan at saka active po yan. Para po ito ay mamunga. Kung hindi po yan buhay, tandaan po ninyo, natural, patay po yan. Walang bunga. Di ba? Ang patay na puno kahit kailan, hindi na po mamumunga yan. Hindi na pakikinabangan yan. Ang pananampalataya po natin dito sa Calvary Temple, alive and active po yan. Kaya nga may bunga ng mabubuting gawa. Amen. Sa James chapter 2, verse 14 to 17, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Oo nga naman, no? Naisip po ba ninyo yan? Uulitin natin. What good is it? Ano kaya yung mabuti? Mabuti kaya? Sabi po niya, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds. Sinasabi ninyo, may pananampalataya kayo. May pananampalataya tayo. But has no deeds. Wala namang gawa. Ano po ang sabi? Can such faith save them? May lumapit sa iyo. Brother, pwede pong manyadsawo. Huwag naman. Okay, ipag-pray na ka pa. Pagkatapos mo pinag-pray, okay na kanyan, Brad. Pepalakwan mo na, pinaalis mo na siya. Sa palagay mo, sabi nga dyan sa tanong na yan, can such faith save them? Makikita kaya yung pananampalataya mo doon? Ano ang mas maigi? Kenny, Brad, pag-pray na ka. Ay na ati kundita ka kay Kenny. Ay na para kaya kaya ini. Papabiyan nininggin. Ano sa palagay ninyo? Yung taong yun, ano yung mararamdaman niya? Tutulang Kristiyano din eh. Born again lang. Ela mo labi, mabiyayaing pananampalataya da. Akakit may keng gawa, nakikita mo sa gawa. Ito po yung sinasabi dito. Ano po? Suppose, sabi dyan, or brother or sister without clothes and daily food, if any of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Maliwanag ho ba sa atin? Dapat po buhay yung pananampalataya. May action ang pananampalataya po. Ano po? Hetala mo kabud, pangadi, pag-pray. Nung ali, meron pong kasama yan. Ano po? Na, ano po yan? Monetary. Tandaan po ninyo, kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoon, kasama po ang bulsa po natin. What you sow, you reap. Tandaan po natin yan. Napatunayan na po natin dito sa church po natin. Kung ano po, yung prinsipyo ng Bible, what you sow, you reap. Kaya nakikita po natin paano pinagpapala ang church natin. Unang-una sa kaluluwa. Pangalawa na lang po yung mga material na bagay na yan. What happened to those who don't serve God nor the needy? Ano kaya ang mangyayari? Ano po? Doon sa mga hindi naglilingkod sa Diyos. Kristiyano yan. Born again yan sa sabianan. Pero wala yung gagawan. Mambiyasang mag-share. Pimbyasang mag-share. Imbiyana, mo pa akit itang panga born again.
and ignore the needy. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 25, verse 41, 46? Then he will say to those on his left. Sino po yung nasa left? Sino yung nasa right? Doon sa binasa natin kanina. Sheep. Sino yung nasa left? Goat. Ano po? Then he will say to those on his left. Sino po yung gusto sa right? Natara tayong lahat. O yung sa left? Ayaw po ninyo ng kambing? At pa mo niluto ng dinata? Ingahin. Pero ano sabi po dyan? Ang sasabihin ng Diyos doon sa mga nasa, kaliwa. Ano ang sabi? Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Kanino ginawa ang eternal, dyan? Yung eternal fire, yung impyerno. Kanino po ginawa yan? Doon sa mga, kanino po? Kay devil at sa mga angels nila. Hindi ginawa para sa tao. Bakit may pupunta ng mga tao sa impyerno? It is their choice. Katulad po ngayon dito sa atin, naririnig po ninyo maliwanag ang salita ng Diyos. It is your choice kung tatanggapin ninyo yan o hindi. Malinaw po ba? Kahit na sino pa yung pinakamahusay na preacher na tatayo dito, na ipipreach po, dadalhin ang mensahe ng Diyos, kung paano ka-systematic, kaliwanag, ipipreach sa atin, nasa sa atin pa rin ang desisyon kung susundin natin, kung tatanggapin natin yan at hindi. Nasa sa atin po ang choice. Kaya nga po dito, ano ang sabi sa 42? For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Verse 46, and they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Tandaan po natin, yung walang ginagawa, ng mabuti, ang sabi po dyan sa ating pinag-aaralan po, saan sila pupunta? Yung iba po, ang katuwiran nila, Pastor, wala na ako man pong agarabyado. Pastor, wala po naman po akong inaagarabyado. Wala naman po akong ginagawang masama. Wala kang ang ginagawa. Ano ka? Saan ka ngayon? Dapat may bunga eh. Dapat meron kang gagawin. Kung wala kang ginagawa, saan ka pupunta? Sa dagat-agatang apoy. Yan po yung nakalagay dyan. Ano po? Kaya nga po yung mga Kristiyanong ganyan, tandaan niyo po, awsan niya mo yung sarili yung Kristiyano, pero alam bunga, wala po kayong ginagawa na mabuti. Ano po, katulad nitong pinag-aaralan natin, diretso, punta pa rin tayo sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, yung faith po natin buhay. Nagbubunga yan. May bunga po yan. Gumagawa, kumikilos. Amen po ba? Kaya nga kung alam mo ang isang bagay, mabuti yan, tama yan, hindi mo ginawa, ano ang sabi ng James chapter 4, verse 17? Basahin po natin. If anyone then knows the good they ought to do, kung sino man
sa atin, sa loob ng bahay-sambahan na ito, o yung kayong mga nakikinig dyan, naka-online kayo, alam ninyo, sabi niya, kung ano yung dapat gawin na mabuti. Sabi niya, and doesn't do it, at hindi ninyo ginawa. Ano po ang sabi? It is sin for them. Sandali po, tagalugin ko po. Para maano natin. Ano po ang sabi? Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. O yan, Tagalog na po yan. Naunawaan ho ba natin ngayon? Kaya kung alam ninyo, na mabuti yung gagawin ninyo at hindi nyo ginawa, kakasala po kayo. At sabi ng Holy Spirit, ibihan mo na mag-offering na kangini. Kasi niyang kaya milabasan na ka mag-offering Mag-offering na ka. Yaka pa mo rin visa. Ika na, bahala ka niyan. Choice mo yan. Tingin kay. Nabasa mo naman. Hindi ko sariling salita yan. Nabasa mo naman yan. Ang laki-laki po ng LED natin. Para hindi ninyo mabasa yan. Kahit na mapula ka mata ka niyan, abasame pa yan. Nung may pa akakiti kayong atsuken, kayong nasa likuran, lumapit kayo dito, basahin ninyo. Maliwanag ho ba ang salita ng Diyos? Nabuksan ho ba yung kaisipan natin? Kaya kami dito po, sa bahay-sambahan na ito, hindi po kami katulad ng mga ibang religion na sila lang yung marunong magbasa ng salita ng Diyos ng Bible. Kami po, ina-encourage pa namin kayo, basahin ninyo ang Bible. Pag-aralan ninyo. Katulad niyan, nakasulat po dyan. Hindi lang namin sinasabi, istuna ka niyan hanggang na kayo ken. Yun panigaralan niyan. Dapat maging katulad kayo ng mga Berean Jews. Kahit na marunong pa si Paul na magsalita, habang nagtitake note sila, pagdating sa bahay, binubuksan nila yung Bible nila. Yung Torah. Pinag-aaralan nila ulit. Kayo po, tayo lahat, libre kayo. Pag-aralan po ninyo yan. Kaya nga pinakamalaki na itong itong LED natin. Para hindi po ninyo masabi, minamanipulate namin kayo, binobola namin kayo. Lahat ng mga sinasabi po namin, itinuturo namin sa inyo. Ayon sa salita ng Diyos. At nakikita naman po ninyo. Pag-aralan po ninyo. Yan ay isa sa mga hinahanap ng Diyos sa atin. Kung paano mo siya pagsilbihan. Pag-aralan mo yung salita niya. Amen po ba? Ngayon, alam po ninyo, kapag hindi nyo ginawa yung mabuti, nagkakasala kayo. James chapter 4, verse 17. Amen? Prove your faith, sabi po dyan, in doing good works by helping others. You are serving the Lord Jesus Christ. Review na po tayo. Serve Christ by serving people. Serving is expected of us by God. Serving is a result of grace. Serving is a fruit of faith. Bago po tayo magwakas, ito pong babasahin natin, ito yun po yung servant heart. Ang sabi po ng Luke 17 verse 7 hanggang 10, when a servant comes in from plowing or taking care of sheep, does his master say, "Come in and eat with me"? No. Kapag ang isa bang yung nagbubukid, pag dumating yung kanyang master, sasabihin niya pa, Kenny, halika nga rito. Sige, maganda, kumain na tayo. Ang sabi po dyan, no, he says. Prepare my meal. Ang sasabihin po ng master, maski mapagal-pagal na makabilan dyan King Aldo, naka po siya sa araw. Adi ka rito, pag-prepare mo ako, paghanda mo ako ng makakain. Ano po ang sabi niyan? Put on your apron and serve me while I eat. Then you can eat later.
Wala, parang ano po, no? Parang bastos yung master dito. Ano po? Pero, tapusin po natin. Ano ang sabi ng verse 9? And thus the master thanked the servant for doing what he has told to do. Pasasalamatan ba ng master kung ano yung pinagawa niya doon sa kanyang katulong? Ano po ang sabi? Of course not. Verse 10, in the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servant who have simply done our duty. Tayo pong lahat. O yung mga naglilingkod po dito. Yung may mga ministry. Pastor, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang Domingo. Ministry ko. Ingay. Pwede mo bang ipagmalaki yan sa Diyos? Pati nga po, Lord, maghapon ng Monday to hanggang alas 6, hanggang alas 7. Mag-ministry ko po, Ginoo, maski mapahali. Ano yung dapat nakaisipan natin yung ugali? Ano yung puso dapat natin? Ano yung dapat nating sabihin? Ang sabi po dyan, when you obey me, sabi niya, you should say, kapag sinusunod ninyo ako, kung kayo ay nagmi-ministry, ano man yung ginagawa ninyo, ano man yung ministry na yan na ginagawa ninyo, ang dapat lang ninyong sabihin, sabi po ng ating Panginoon, we are unworthy servant. Hindi po kami kaaya-aya, hindi man kami karapat-dapat na alipin who have simply done our duty. Sa John chapter 10 verse 27, ano po ang sabi? My sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me. My sheep listen to my voice. Paano mamamaster ng isang tupa ang boses ng kanyang pastor? Dapat palagi niyang kasama yan. Tama po ba? Dapat palagi niyang kasama. Paano natin pwedeng maging laging kasama ang ating Panginoong Yesus? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita niya, pakikipagniig sa Kanya. Pag alam mo ang boses ng ating Panginoong Yesus, ang sabi po dyan, they follow me. Sumusunod, sinusunod nila ako. True sheep will always trust and obey the Lord. Ito pong lahat na ating pinag-aralan. Sa Diyos po ang papuri. Ang bahay-sambahan na ito, pwede po naming sasabihin po namin, kaparte po kayo, kabahagi kayo na ginagawa po natin ang lahat ng ito. Sa buhay po natin ngayon, individually, ano po, dapat makita po natin ito sa ating buhay kung paano po natin pinaglilingkuran si Kristo at paano natin pinaglilingkuran ang mga tao. Amen po ba? Tatlong pamamaraan po kung paano natin mapaglingkuran si Kristo at ang mga tao. Dito po sa ating pinag-aralan sa umagang ito. At nawa po, maging hamon po ito sa atin. Hindi po tayo matutulog lamang. Kung hindi, dapat lagi tayong handa. Nakagising po tayo. May ginagawa po tayo. Tandaan po ninyo, 2,000 years ago, sinabi ng mga disipulo, malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Paano pa kaya ngayon? Nakikita na po natin kung ano ang nangyayari sa ating pong kapaligiran. Marami na pong kasamaan ang nangyayari. May kakwentuhan po ako yung ating isang gwardiya kadyan. Doon sa kanila, ilan na raw pong tao yung itinapon doon. Ano po? Yung isa, chinap-chap, nilagay sa sa maleta. Ano po?
marami po silang pinatay dyan. Pasama ng pasama. Yung bata po, paano? Yung baby, nire-rape. Yung nanay, nire-rape. Yung nanay, dahil hindi sinermonan lang siya, pinangaralan lang siya, bakit hindi siya ang mag-alaga sa anak? Penumbok na imana. Noon, walang ganyan na balita. Pero ngayon, parang ordinaryo na lang po, pasama ng pasama ang kapaligiran natin. Ano ang ginagawa po natin? Tayong mga tunay na Kristiyanong born again. Kung totoo po yan, true sheep will always trust and obey the Lord. Kung ang tunay po na sheep, alam niya ang boses ng kanyang pastol, dapat sinusunod niya ang mga utos nito. Sa umaga pong ito, suriin po natin ang ating mga kanya-kanya sarili. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan na ito po yung laging po natin ginagawa upang alalahanin natin ano ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano yung ipinag-uutos niya sa atin? Para tayo bilang mga mananampalataya, tunay nga po na maranasan natin yung biyaya ng Diyos na kumilos ito. Mamunga yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Tayo pong lahat ay tumayo.